Kapag tumataas ang presyo ng isang cryptocurrency, natural lang na asahan ng mga investor na magpapatuloy ang pag-angat nito. Pero paano kung matapos ang isang biglaang pagtaas ay biglang bumabagsak ang presyo nito? Ganito po ang madalas na nangyayari kay XRP. Isa pong sikat na crypto asset na may maraming sumusuporta sa buong mundo. Kahit na may mga positibong balita tungkol kay XRP tulad ng pag-usad ng kaso nito laban sa SEC, pagsali nito sa digital asset stockpile ng US at posibilidad ng isang XRP ETF, hindi nito mapanatili ang mataas na presyo. Kaya bakit nga ba? Sa video na ito ay aalamin natin ang posibleng dahilan kung bakit biglang bumabagsak ang presyo ni XRP matapos ang bawat spike. May mga analyst na nagsasabing ito ay natural lamang na galaw ng market, pero may iba namang naniniwala na may mga Bitcoin whales na posibleng may control sa nangyayari dito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang mga halimbawa ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng presyo ni XRP? Ayan, maraming beses na pong napatunayan na hindi po stable ang presyo ni XRP kahit pa may malalaking positibong balita tungkol dito. Kaya yan, meron po tayong ilan sa mga pinakakapansing-pansing halimbawa rito. Noong March 2, 2025, matapos pong i-announce ni Pangulong Donald Trump na magiging bahagi ng US Digital Asset Stockpile si XRP, sumipa ang presyo nito ng 34% sa isang araw at umabot po ang kanyang presyo sa $3. Pero kinabukasan ay bumagsak ito ng halos 18.83% at tuluyang bumalik sa presyong $2 or $2 price range. Yan. Noong March 19 naman, yan, March 19, 2025, matapos pong kumpirmahin ni Ripple CEO Brad Garlinghouse na umatras na ang SEC sa kanilang appeal laban kay Ripple, lumipad ang presyo ni XRP ng 11.32%. Pero sa loob lang ng 3 araw, nawala rin ang 7% na gains nito. Ang ganito pong pattern ay paulit-ulit na nangyayari. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit hindi man lang nagtatagal ang presyo ni XRP. Kaya ang malaking tanong ay ano nga ba ang posibleng dahilan ng biglaang pagbagsak? Ayon po sa ilang analyst ay maaring dulot daw ito ng natural market resistance. Ibig sabihin ay kapag masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo, nagiging mahirap para sa asset na mapanatili ang momentum nito. Kaya bumabagsak ito matapos maabot ang peak price. Ngunit may iba pang teorya na mas kontrobersyal. Ayan. Ayon po kay Ginoong Vincent Van Code, isa po siyang software engineer at saka market analyst, may posibilidad na may Bitcoin whales na kumukontrol sa galaw ni XRP. Napansin niya ang kakaibang galaw sa XRP BTC trading pair, kung saan ay may malalaking buy at saka dump activities na nangyayari. Ito po ang mga posibleng epekto ng ganitong galaw. Una ay nagkakaroon po ng cascading effect sa market dahil po sa arbitrage trading at saka automated bots. Pangalawa, ang mga whale na ito ay maaaring nag-i-engage sa XRP swing trading upang kumita sa bawat pagtaas at pagbagsak ng presyo. Posibleng sinasadya po nilang pigilan sa XRP na maging isang malaking banta kay Bitcoin sa pamamagitan po ng paulit-ulit na pag-dump nito. Ayon po kay Ginoong Van Code, posibleng ginagamit po ng Bitcoin whales, yan mga Bitcoin whales, ang kanilang yaman upang manipulahin ang market na XRP.
lalo na dahil nabili nila ang kanilang Bitcoin sa murang halaga noon pa man. Kung totoo po ito, malaki ang epekto nito sa presyo ni XRP. Ngayon is ang sunod pong malaking tanong natin dito is paano po ito malulutas? Ayan. Ayon po kay Ginoong Van Code, ang isang paraan upang mapigilan ang ganitong manipulation ay ang pagpapataas ng trading volume ni XRP. Sa kanyang analysis, kailangan pong umabot sa $40 hanggang $40 billion hanggang $50 billion ang daily trading volume ni XRP para man-neutralize ang epekto ng mga Bitcoin whales. Sa kasalukuyan, ang average trading volume ni XRP ay nasa $6 billion lamang kada araw. Kaya malayo pa ito sa target na volume. Sinabi rin niya na upang maabot ito ay kailangan pong tumaas ang presyo ni XRP sa mahigit $5. Isa pang solusyon na nakikita ng mga eksperto ay ang institutional adoption. Kung mas marami pong malalaking kumpanya at financial institution ang gagamit kay XRP, tataas po ang demand at magiging mas mahirap itong manipulahin ng mga whales. Ngunit hindi lamang si XRP ang nakakaranas ng ganitong biglaang pagbaba ng presyo. Pati si Bitcoin at iba pang altcoins tulad po ni Cardano or ADA ay naapektuhan din ng ganitong volatility. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Para sa atin ay dapat po tayo maging mas maingat sa pagpasok at paglabas sa market. Kaya meron po tayong ilang mga mahalagang aral dito na dapat po nating laging tandaan. Una ay wag po tayong basta-basta sumabay sa hype. Kahit na may magandang balita tungkol kay XRP, hindi ito nangangahulugan na magtatagal ang pagtaas ng presyo nito. Pangalawang aral ay magkaroon po tayo ng tamang strategy sa trading. Kung gusto po nating kumita sa swing trading kay XRP, dapat ay alam po natin kung kailan po tayo papasok at lalabas sa market. Pangatlo ay maging updated po tayo sa market movements. Sundan po natin ang mga balita tungkol kay XRP at iba pang mga crypto assets upang hindi po tayo malugi sa biglaang pagbagsak ng presyo. At ang panghuli ay huwag po nating ilagay ang ating buong puhunan sa iisang crypto asset lamang. Diversification pa rin ang susi para hindi po tayo maipit sa ganitong market manipulation. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko po rito ay ang biglaang pagtaas at pagbagsak ng presyo ni XRP ay isang bagay na dapat po nating pag-isipan bilang mga investors. Maaring ito ay dulot po ng natural na market resistance, pero hindi rin natin maaring isantabi ang posibilidad na maaring may manipulation mula sa mga Bitcoin whales. Habang wala pang kasiguraduhan kung paano po ito malulutas, ang pinakamainam na gawin ng mga trader at investor or tayo ay kailangan po nating maging maingat sa ating investment strategy. Hindi po masamang mag-invest kay XRP, pero mahalagang intindihin po natin ang galaw ng market at ang mga posibleng panganib nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.